Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight, Vice President Sara Duterte binida ang pagiging survey frontrunner niya sa 2028 presidential elections. Buwelta naman ang palasyo, diversionary tactic lamang yan. Senator Risa Hontiveros tinawag na kasinungalingan ang akusasyon sa kanya ng bumaliktad na testigo laban sa mga Duterte at kay Pastor Apollo Kibuloy. Handa raw ang senadora na maglabas ng patunay na screenshot. Lalaking inakalang kabit, sinugod, binarel at sinaksak hanggang sa mapatay ng legal na mister. CCTV camera na ginagamit sa NCAP nasira dahil ninakaw ang mga kable. Ilang taxi driver sa NAIA dinadahilan ng mahal na gasolina kaya raw sila nananaga sa pamasahe. Pero ang DOTR huhuli ng mga OA maningil. Sa showbiz, BTS J-Hope at Korean superstar Gong Yoo in one frame. At speaking of superstars, Selena Gomez, sinong dream na makaduet? Wala pa raw planong tumakbo pero binida ni Vice President Sara Duterte ang pagiging frontrunner niya sa mga survey para sa 2028 presidential elections. Yan daw ang dahilan kaya gusto siyang pabagsakin ng gobyerno. Pero buwelta ng palasyo, diversionary tactic lang yan ang bise. Nasa frontline ng balita niya si Marian Enriquez. Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan, sorry ah. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Sagot yan ni Vice President Sara Duterte sa pagkwestiyon ng Malacanang sa kanyang foreign trips. Pero sabi ng Malacanang, napaka-emosyonal naman ni VP Sara. Nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente, napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Never speak out of anger. Dahil maliwanag po sa ulat na personal trip ang ginawa po niya. Flinex naman ng bise ang pagiging frontrunner niya sa 2028 presidential elections. Because I am the frontrunner in the presidential race in 2028. The survey shows that. And I think they want to eliminate the frontrunner. Buwelta naman dyan ng Malacanang, Huwag lapang pong magtago sa naratibo na siya yung frontrunner para sa 2028 presidential election. Obligasyon mo na ipakita lahat at sagutin ang mga issue na kakapalooban mo o nasa kakasangkutan mo. So, ina-expect po natin yan kay VP Sara dahil talagang mukhang diversionary tactic po ito. Na mga po pwede nating, para kay Political Science Professor Froilan Calino, may magandang idudulot sa pagkuha ng suporta ang pagtawag ng bise sa kanyang sarili bilang frontrunner. Pero kailangan daw mag-ingat. The contentious part here is that with this kind of pronouncements, the enemies or the so-called people who are attacking her will simply try to strengthen and even more or furthermore try to draw her their sights on her. Sa susunod na taon pa raw i-aanunsyo ni VP Sara ang kanyang plano sa 2028. Sa ngayon, pinaghahandaan niya ang kanyang impeachment trial. Nagtuturoan ng prosekusyon at ang impeachment court kung sino ang nagpapadelay sa trial. Umalma rin ang prosekusyon sa sinabi ni Senate President Cheese Escudero na pwedeng pagbotohan ng mga senator judge ang mosyon na ibasura ang impeachment case. Dapat daw bigyan ng pagkakataon ang defense at prosecution teams na maglatag ng mga ebidensya. Anong reason nyo para i-dismiss or i-junk? Are you more powerful than the Constitution? Ayaw nyo bang makita o masilip man lang yung mga ebidensya na ipipresenta ng dalawang panig? Yun ang pinakapatas sa lahat eh. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Pati ang litrato ng Pangulo nung sinira ang bilyon-bilyong pisong halaga ng droga, hindi po pinalagpas ni VP Sara. Trabaho raw ba ng Presidente ang magpa-photo op? Pero buwelta ng palasyo, kahit naman daw si dating Pangulong Duterte, nagpo-photo op din naman.
Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Hindi trabaho ng presidente ang mag-photo op sa nahuling na drugs at mag-photo op sa pagsira ng nahuli na drugs. Tinawanan at napabuntong hininga si Vice President Sara Duterte sa pictures ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagsira sa nasabat na 9.4 billion pesos na halaga ng shabu. Pero na back to you ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang BC. Hindi po ito pang photo ops lang. Ito ay nagsisilbing babala sa mga kriminal. Baka po nakalimutan din po ng Vice Presidente na ang kanyang ama ay nagkaroon din po ng pagwi-witness sa incineration ng 7.51 billion dangerous drugs sa Cavite. Ito po, baka po nakalimutan niya po ito, 2020 lamang. So, baka nakalimutan po ito ni Vice Presidente. Sa isang punto, tila nagpahaging pa ang palasyo ang pag-aabroad ni VP Sara habang nagtatrabaho naman ng Pangulo. Ang Pangulo ay gumising ng maaga kahapon. Pumunta sa Tarlac, nagtrabaho, nag-utos, hindi nagbakasyon, at binantayan ang pagkasira ng illegal na droga. Matatanda ang nauna ng iginiit ni PBBM na ang gusto niya ay drug war na walang pinapatay. Iba sa drug war ng Duterte administration. Sabi naman dyan ni VP Sara, It remains to be seen if the bloodless drug war will be successful, no? So let us judge that bloodless drug war by the end of his term kung successful siya o hindi. Hindi biro ang problema ng bansa sa droga. Nito nga lang nakaraang linggo, nasabat sa dagat ng Basco, Batanes ang higit 166 million pesos na halaga ng shabu. Nakalagay ito sa package na may nakasulat na Daguanying. Maraming beses nang may natagpo ang floating shabu sa baybayin ng Pilipinas. Ang ilan nga, merong Chinese character. Indikasyon na galing ito sa China. Hinala ng Philippine Navy, baka strategy ito ng China. It is not far-fetched that this could be another effort of the Chinese Communist Party to destroy the future generation of Filipinos para ang kabataan ay masisira ang tamang pag-iisip. Hindi malayo na gagawin sa atin o ginagawa sa atin yan. Buwelta naman ng Chinese Embassy, iwasan ng ilang opisyal ng Philippine military ang paglalahad ng malisyosong akusasyon. Wala raw itong basihan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sa gitna ng mainit na politika sa bansa, umaaray naman ng mga ordinaryong Pilipino sa presyo ng petrolyo. Lalo na ang mga jeepney driver na maliit na nga ang kita, mas lumiit pa at liliit pa ulit. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Dumayo sa gasolinahang ito ng isang independent oil company ang taxi driver na si Ferdinand Gaborni. Mas mura kasi ng bahagya ang gasolina rito na nasa halos 55 pesos kada litro. Sa ibang malalaki at mas kilalang kumpanya ng langis, 56 hanggang 60 pesos ang gasolina. Dahil sa mahal ng petrolyo ngayon, sa 5 pasahero raw na naisakay niya, 150 pesos lang ang kinita niya. Nahanap ko rin talaga mura kasi ang mahal ng boundary, ang dami na naming kalaban . Ang jeepney driver na si Alberto Nob, dito rin nagpakarga kahit tabi-tabi pa ang mga gas station ng malalaking kumpanya. Kasi medyo mura dito konti. Ngayong araw, ipinatupad na ang ikalawang bugso ng oil price hike para sa linggong ito. Suma total, tumaas na mahigit 5 piso ang diesel, 3 pesos and 50 centavos sa gasolina at 4 pesos and 80 centavos sa kerosene. Malaking kabawasan daw ito sa kita, lalo na ng mga jeepney driver. Diskarte tuloy ni Mang Chris, mag-overtime sa biyahe para umabot man lang ng 500 pesos ang iuwi niyang kita. Mapipilitan ka magpagabi. Maghahantay ka ng pasahero sa gabi. Last trip. Posible namang rollback sa petrolyo ang sumalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Pababa raw kasi ang presyo ng langis sa world market matapos ang ceasefire ng Israel at Iran. Ayon sa ilang source sa industriya, kung pagbabasehan ang trading mula Lunes hanggang Miyerkules, posibleng bumaba ng 1 peso and 60 centavos ang diesel, 90 centavos sa gasolina at mahigit piso sa kerosene. Dahil pababa na rin ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado, mukhang hindi matutuloy ang binabalak na pamimigay ng fuel subsidy. Klaro-klaro po kasi ang ang provision ng batas. Pwede kang nating magamit ang fuel subsidy budget pagka pumalo ng $80 ang
ang per barrel ng oil. Handa naman daw ang mahigit 3 bilyong piso na pondo para sa fuel subsidy sakaling kailanganing ipamahagi ito sa mahigit 1 milyong benepisyaryo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Bistadong ilang taxi driver na OA kumaningil ng pamasahe sa NAIA. Madalas na binibiktima ay mga mukhang probinsyano. Nasa Frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Magkano ay hanggang Terminal 3? Mula NAIA Terminal 1 papuntang Terminal 3, 300 pesos ang singil ng pinarang taxi ng dalawang pasahero na ito kahapon. Nasa 4 na kilometro lang ang biyahe. Gumamit naman daw ng metro ang taxi driver. Pero takang-taka pa rin ang pasahero dahil sa laki ng lumabas sa metro. 128, kuya, kakasakay lang. Mga 300 abutin. Bago lang kasi ako sa Maynila. Sorry po, sorry. Naharang naman ang mga tauhan ng LTO ang isang taxi. Dito, nabistong hindi siya gumamit ng metro at naningil ng 250 pesos para lang maghatid sa Terminal 3 mula Terminal 1. Palusot ng taxi driver. Taas lang ng gas, ma'am. Ilan lang sila sa 11 nahuli kahapon ng Land Transportation Office at ng PNP Aviation Security Group sa paligid ng NAIA Terminals. Noong nakaraang linggo, nag-viral ang taxi driver na mahigit 1,000 pisong singil sa pasahero. Talagang nagtitake advantage sila doon sa nagmamadali na pasahero. At lalong-lalo na po yung mga parang probinsyano ang dating. Aminado ang Manila International Airport Authority, matagal na nilang problema ang mga nangungontratang taxi driver. Iniimbestigahan na rin nila ang ilang airport police na kakonsyaba raw nito. Pahirapan din daw ang paghuli sa mga taxi driver na nananaga ng pamasahe. Ang bibilis ng communication ng mga mismong mga drivers. Ite-text lang isa, pare, wag ka pupunta dyan, gano'n. So, before we strike, alam na nila. Magsisimula sa 5,000 piso hanggang 15,000 pisong parusa sa mga mahuhuling nangungontrata. Posible ring ma-impound ang mga sasakyan nila at makansela ang kanilang prangkisa. Nauna nang sinabi ng Department of Transportation, may mga libreng shuttle service naman gaya nito na available para sa mga nais magpahatid sa magkakaibang NAIA terminal, eksklusibo para sa mga pasahero. Habang may mga P2P buses naman daw para sa ibang mga kasama sa murang pamasahe. Babala ng DOTR, seryoso sila sa panguhuli ng mga nananaga sa pamasahe. Na itong napakatagal ng pang-aabuso ng mga taxi sa airport, hindi lamang sa mga kababayan natin, kundi pati sa mga turista na nagbibigay ng napakalaking kahihiyan sa ating bansa, kailangan mahinto na. Para sa mga pasaherong may reklamo sa mga taxi sa NAIA, pwede tumawag sa numerong ito o i-message ang official Facebook account ng Manila International Airport Authority. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Naglahong parang bula ang 55,000 pesos na ipinambili ng laptop sa isang online gadget store. Pagkatapos kasing magbayad ng biktima, binlock na siya ng nagpanggap na seller. Nasa Frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo, exclusive. Labis ang pagkadismaya ng 29 years old na si Juan matapos mag-order kahapon ng laptop online. 55,000 pesos ang binayad niya sa biniling laptop, pero namuti lang ang mata niya kahihintay. Walang dineliver na laptop. Nang mag-message siya sa Facebook page na pinagbilhan ng laptop, blinak na raw siya nito. Gagamitin sana ni Juan sa trabaho ang laptop na in-order. Kwento ni Juan, napaniwala siya ng naturang gadget online store dahil marami itong likes at followers. Marami rin daw mga photos ng proof of purchase at deliveries ng mga gadget. May ipinapakita ring DTI certificate. Naka-experience na ako ng mga transactions online, payment first, pero dumadating naman sa akin, legit naman sila dahil doon nga, yung mga page nila mukhang legit sila, maraming followers, maraming likes, maraming reacts, may mga comments. So ito, parang ganun siya. Bukod kay Juan, marami na rin ibang netizen na na-scam ng parehong gadget page. Ayon sa PNP Anti-Cybercrime Group, hindi na bago ang ganitong modus. Pwede ho ma-manipulate yung data, yung information na nandun. Pwedeng sila rin ang gumagawa noon. Maybe pwedeng in the past may totoong transaction but along the way pwedeng nga pong na-hack na siya or pwedeng nagamit na siya ng modus. Paalala naman para hindi maloko. Mas maganda pa rin bibili tayo sa legit na store. May binibenta, sige meet up tayo. Mag-meet up tayo, tignan ko yung produkto nyo. You're selling it online, okay? You got my attention, then let's see your products. And then babayaran kita cash. Huwag po tayo magbabayad online din. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5.
Hindi na gumagana ang ilang CCTV cameras na ginagamit sa No Contact Apprehension Policy or NCAP. Pinintira kasi ng mga magnanakaw ang mga kable nito. Nasa frontline na balitang yan si JC Cosigo. Nadiskubre ng MMDA nitong Martes na pinagpuputol ang kable ng mga CCTV camera na nakakabit sa EDSA Guadalupe Footbridge sa Makati City. Ang mga kamera na ito ginagamit para sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Nitong June 20, nakuha na ng CCTV na may taong nasa footbridge at inaabot ang mga kamera. May kinalaman kaya ito sa NCAP? Ayon sa MMDA, ninakaw umano ng nasa 5 kabataan ang mga kable nito para ibenta. Dahil mahal po yung mga kable niyan yung mga wires. Hindi naman siya galit dahil sa NCAP. Kasi hindi naman sinira yung camera Iniimbestigahan na raw ng MMDA ang isolated incident na ito. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga pulis tungkol dito. Para mag-backtrack kung saan nanggaling yung kumuha ng kable at saan po nagpunta after nilang kunin. Patuloy na inaayos ang mga CCTV camera na nawalan ng kable. Lalagyan na rin daw nila ito ng harang para hindi na manakawan pa. Pag nanira kayo ng property or kumuha kayo ng property, may penalty yan sa batas. And we'll make sure that you'll be prosecuted. Tuloy-tuloy naman ang pagkakabit ng MMDA ng dagdag na CCTV cameras para sa NCAP. Ngayong taon, nasa 1,200 na CCTV camera ang target nilang tapusing ikabit sa mga kalsada. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sa ibang balita, inakusahan si Senadora Risa Ontiveros na nagbayad umano ng testigo para idiin si Pastor Apollo Kibuloy. Ang buwelta ng Senadora, handa siya maglabas sa mga screenshot at video para patunayan na hindi totoo ang paratang. Nasa Frontline ng balitang yan, Bril Montalvo. Minsan po pumupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Ito ang paglalahad ng dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ na si alias Rene sa pagdinig ng Senado noong 1 taon kaugnay ng mga pang-aabuso sa KOJC. Bukod sa inilahad niyang pagmamaltrato, tumatak ang mabigat niyang ibinunyag na kapag umalis na raw sa Glory Mountain ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao City ang mag-amang Duterte, may dala na silang bag ng mga baril. Pinaaalahanan pa noon ni Senator Risa Ontiveros si alias Rene na hindi siya maaaring magsinungaling dahil under oath siya, pero nanindigan si Rene sa kanyang isiniwalat. Makalipas ang 1 taon, bumaliktad si alias Rene. Sabi niya, binayaran lang daw siya ni Hontiveros ng 1 milyong piso para tumistigo laban kay Kibuloy at sa mag-amang Duterte. Sagot ng senadora, kasinungalingan niyan. Sangkaterba raw ang ebidensya ng kanyang opisina. Wala raw pamimilit sa mga ipresininta niyang testigo na magbigay ng pahayag. Maglalabas daw sila ng screenshot at ng video sa tamang panahon. Naniniwala rin daw ang senadora na binayaran si alias Rene para idiskaril ang investigasyon laban sa mga krimeng kinasasangkutan ni Kibuloy. Naghahanda rin daw ang kampo ni Hontiveros sa legal na aksyon para sa mga nasa likod ng pagbaliktad ng testigo. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Gumuho ang riprap sa Quezon Road sa Tuba, Benguet dahil sa malakas na ulan. Ayon sa Barangay Camp 4, bumigay ito kahapon dahil sa lambot ng lupa. Wala namang nasaktan. Pero kung magpapatuloy ang landslide, posibleng gawing one lane na lang ang kalsada. Ayon sa Pag-asa, magpapaulan pa rin sa malaking bahagi ng bansa ang habagat at localized thunderstorms. Kabilang dyan ang Northern at Central Luzon, ilang lugar sa Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas. May binabantayan namang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa Silangan. Mababa pa ang tsansa nitong maging bagyo at magtatagal pa ito sa dagat. Showbiz tonight na tayo. Sentimode ang mga bida ng maaksyong Incognito. Malapit na kasi ang kanilang last mission para sa kanilang finale. Nasa frontline na balitang yan si News 5 digital producer Von Belinario.
This is war. Matapos silang hanapin, pagtaksilan at sirain, sa huli, hustisya pa rin ang huling misyon ng Contracts. Ito ang ilang pasabog na eksena sa pinakaabangang finale mission ng Incognito. Sina Richard Gutierrez at Daniel Padilla na senti sa nabuong samahan. Every mission habang tumatagal mas nagiging close yung buong grupo. Sayang gawin nito eh. Sayang gawin masyado. Dahil hindi siya naging madali. Kaya mas masarap yung tagumpay sa dulo eh. Si Maris Racal naging emosyonal sa MediaCon nang magpaalam sa kanyang role bilang si Gab Rivera. Making this series, making Incognito has saved me. You have no idea how much it saved me and paano ako nag-grow as an actor. And salamat sa pagbigay sa akin ng role na Gab Rivera. Para kay Baron Geisler, redemption niyang Incognito matapos tumaan sa maraming kontrobersya. First show ko na may pagmamalaki ko na hindi ako pumasok sa set na nakainom. And it's so liberating. Abangan ang final mission ng Incognito sa primetime premiera ng TV5. Nagbabalita mula sa frontline. Von Belinario, News 5. Slaying ang ating pambatong si Tara Valencia while paying tribute to Cordilleran farmers sa kanyang national costume sa Miss Supranational. Inspired by Kalabaw ang costume na designed by Emmanuel Reynosa. Very intricate yan with sculptured corset at weaving patterns. Sinasalamin nito ang hard work and perseverance ng mga magsasaka sa Cordillera kung saan nakatira si Tara. Bukas na ang coronation night ng Miss Supranational 2025. Kung kalabaw ang peg ni Tara, inspired naman sa baka ang nakakatakam na life-size chocolate o life-size chocolate na tampok mamaya sa ating pampabaong Pampa Good Night. Susunod, selosong lalaki, binaril at sinaksak ng ang umunoy kabit ng kanyang misis sa Butuan City. At BTS J-Hope at Gong Yoo nagsama sa isang fashion event, habang si BTS Jimin, supportive brother kay J-Hope. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Binaril na, sinaksak pa ang isang lalaki sa Butuan City. Ang suspect, ang legal na mister ng umano'y kabit ng biktima. Nasa frontline ng balita niya si Ian Suyu. Nagkatensyon sa tanggapan ng isang construction company sa Butuan City. Sa loob kasi, nag-aaway ang dalawang lalaki. Maya-maya, pumasok na ang mga pulis. Patay na nang madatnan ang isa sa mga lalaki. Kinilala siyang si Rodel Valenzona, isang driver. Ang tiyahin ng nasawi, napakagulgol na lang nang makita ang bangkay ng kaanak. Habang ang nakaaway ng lalaki, agad inaresto ng mga pulis. Siya si Michael Chavez, asawa ng sekretary ng construction company. Ayon sa pulisya, sinugod ni Chavez si Valenzona sa opisina ng kumpanya. Nag-away ang dalawa hanggang sa binaril at sinaksak ng suspect ang biktima. Selos ang itinuturong nagtulak kay Chavez na patayin si Valenzona. Pinaghihinalaan niya kasing may relasyon ang biktima sa kanyang misis. Natagpuan sa crime scene ang isang improvised na baril at patalim. Mahaharap ang suspect sa reklamong murder at illegal possession of firearms and bladed weapon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Binaril ng kanyang kaibigan ang isang lalaki nakatambay sa sementeryo sa Taguig. Ang palusot ng suspect, nagbibiron lamang daw sila.
Hindi raw niya sinasadya kahit 4 na bala ang tumama sa biktima. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pag-akyat ng lalaking ito sa ibabaw ng Musileo sa Tuktukan Cemetery sa Taguig. Hindi na maaaninag sa video pero binaril pala ng lalaki ang 14 anyos na binatilyong nakatambay rin sa ibabaw ng Musileo. Maya-maya, nahulog ang binatilyo sa kalsada. Ang lalaking namaril bumaba sa Musileo at naglakad papalayo sa lugar. Dinala pa sa ospital ang biktima na si Mark German pero binawian din ng buhay. Kwento ng kapatid ni Mark, madalas tumatambay ang kanyang kapatid sa sementeryo pero ilang beses din daw nila itong sinaway. Kaibigan daw ni German ang 16 anyos na lalaking bumaril sa kanya. Niyaya po siya ng kaibigan niya na tumambay. Then sabi niya, pinilit po siya ng tito ko na wag nga daw gumala kasi may na daw, banta na daw. Gagawa nga ng ano. Di siya nakinig po eh. Agad namang isinuko ng kanyang mga magulang ang minor de edad na sospek. Katwiran niya, biro lang. Hindi niya raw akalain na tatama ang bala nang siya ay mag-practice shooting. Ang pahayag ng sospek taliwas sa autopsy at investigasyon ng Taguig Police. Sabi niya, hinawakan lang daw niya yung baril, biglang pumutok. Hindi niya akalain may biglang pumutok. Pero merong 4 ang tama eh. 2 sa ulo at saka sa kabila ang kamay. Wala namang ganong aksidente eh. Sa record ng sospek at ng biktima, lumilitaw na notorious ang dalawa sa carnapping at paggamit ng droga. 11 sa droga ang nakikitang motibo sa krimen. Pansamantalang dinala sa Bahay Pag-asa ang binatilyong sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Dumako naman tayo sa ibang balita. Ngayon po, makikipagtulungan ang gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court. Pero kailan lamang maanghang pa ang mga binibitawang salita ng mga opisyal ng administrasyon laban sa ICC. Konting backgrounder po muna. Umatras tayo sa Rome Statute taong 2018 at nagkabisa po ito taong 2019. At magmula noon, binabaliwala ng Pilipinas ang investigasyon ng ICC sa Duterte drug war. Dumaan ang 2022 elections at nanalo ang Marcos Duterte tandem. Hindi katakataka na sa ilalim ng Marcos administration, wala pa ring puwang para sa investigasyon ng ICC laban kay ngayon former President Duterte. Pero hindi pa nagtatapos ang 2022, meron na pong paramdam si Justice Secretary Boying Remulla. Meron daw mga pulis silang kausap na gustong tumestigo tungkol sa EJK pero hindi makapag-apply sa Witness Protection Program. Sinabi niya po ito sa programang The Chiefs ng One News, Agosto 26, 2022. Marami mong gustong lumabas dyan o magtumestigo, ngunit hindi naman sila makalabas dahil nga wala silang protection sa batas. Under the Witness Protection Program ay hindi pa covered ng law enforcement officers. Yes, sir. I think we have to amend this law. Dagdag pa ni Remulla, ang mga pulis na ito napilitan lamang makisali sa mga EJK. Ito po ang unang opisyal na pagkakakumpirma ng pamahalaan na nagkaroon nga ng mga EJK nung panahon ni Duterte. Pero sa puntong ito, malinaw pa ang posisyon ng Marcos administration. Hindi nila kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC sa anumang mga kaso ng EJK sa Pilipinas. Pero mahalaga ang mga pangyayari noong sumunod na taong 2023 sa konteksto ng usaping ito. 2023 lumitaw ang mga lamat sa pagitan ng mga Duterte at Pamilya Marcos. Noong Abril 2023, manghang pa ang bitaw ni Remulla laban sa ICC. Sa programang The Chiefs pa rin ng One News, sinabi pa ni Remulla na pag may dumating na ICC investigator sa ating bansa, sasalubungin niya ang mga ito sa airport mismo at ide-deport sa unang eroplano pabalik ng Europa. If they do come here, the ICC investigators do come here and they try to do investigation, what is government policy as far as that is concerned? Well, ako, ang posisyon ko dyan, sasalubungin ko na sa airport and accompany them on their trip back. Oh, sasalubungin niyo pa, sir? Salubungin ko sila para they can take the first plane out. Kasi, Sir, what about... Sir, do you mean, are you saying deportation? What do you mean, sir? I-deport ba sila or what? Since you are in charge of BIA. So, buwi na kayo. Wala kayong gagawin sa Pilipinas. Kami, kung meron kayong reklamo, file nyo sa amin. Pero sunod na buwan, May 2023, biglang dinemote si dating Senior Deputy Speaker Gloria Arroyo dahil sa mga usapin na gusto niyang sungkitin ng pwesto ni Speaker Martin Romualdez. Si Gloria tinuturing na mentor ni VP Sara Duterte. Pumanig si Sara kay GMA at binangga si Speaker Romualdez at nagtawagan ng mga maanghang na salita. Downhill na po lahat mula nung panahong yun.
September 2023, binulugar ng mayorya sa Kongreso na madali ang inubos ni VP Sara ang 125 million na confidential funds sa loob lamang ng 11 araw noong katapusan ng 2022. November 2023 naman, nagulat ang lahat ng sabi ng Pangulo na pinag-aaralan niya kung sasali ba muli ang Pilipinas sa ICC. Ito po, Enero 2024, open warfare na po ang dalawang dating magkaalyansa. Inakusahan ni dating Pangulong Duterte si Pangulong Marcos na gumagamit ng illegal na droga. Nagtawag din si Duterte ng secession para sa Mindanao, habang ang anak na si Baste Duterte hiniling ang pagbibitiw ni Marcos. Walang habas na ang palitan ng maanghang na mga kataga mula noon. Agosto 2024, biglang may bagong anggulo sa issue ng ICC. Hindi pa rin daw kikilalanin ng gobyerno ang anumang arrest warrant para kay dating Pangulong Duterte mula sa ICC. Pero ito po, kung idadaan ng ICC ang kanyang arrest warrant sa Interpol, kung saan tayo ay miyembro pa rin, mapipilitan na raw makisama ang pamahalaan sa Interpol. At sa pamamagitan po ng bagong argumentong yan, ang dating Pangulong Duterte ay sinurrender ng pamahalaan sa Interpol na siya namang nag-turnover sa ICC noong Pebrero 11. At sa kanyang mga pahayag sa Senate hearings, dinipensa ni Remulla ang bagong posisyon ng Malacanang kay Duterte. At eto na nga, kung dati dinaan pa sa Interpol ang kaso ni Duterte, ngayon, diretsahan na pong nakikipag-usap ang pamahalaan sa ICC para naman ngayon sa mga tetestigo laban sa dating Pangulo. Talagang nagbago na po ang ihip ng hangin, marahil kasabay ng pagbabago ng mga alyansa. Big winner ang TV5 sa prestihiyosong 28th Golden Dove Awards ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Pati ang Frontline Pilipinas special coverage ng Super Bagyong Karina pinarangalan. Narito ang report. TV5, Channel 5! TV5, Iba talaga sa TV5. Big winner lang naman tayo sa 28th Golden Dove Awards ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Panalong Best TV Station ng TV5. Dahil naman sa matalino at maaksyong pagbabalita, waging Best TV Newscast ng Frontline Pilipinas para sa Super Bagyong Karina coverage. Patunay na sa panahon ng dilubyo, importanteng may alam at may pakialam. At kami ang inyong kasangga sa Frontline. Ang laking karangalan nito, lalo na hindi lamang po ito sa Frontline Pilipinas, pero for the entire news team ng News 5 po. Na araw-araw, sabi ko nga, ay araw-araw na walang sawang naghahatid po ng balita na totoo, patas at may malasakit. Sa ngalan po ng bumubuo ng Frontline Pilipinas, sa inyong lahat din po ito. At kay Papu, sa iyo to lalo na. Best Public Affairs Program host naman ang atin ng masa na si Corina Sanchez Rojas. Para yan sa kanyang face-to-face harapan. Wagi rin ang mga bida ng kapatid show na Ang Himala ni Nino. Best Actor si Cedric Juan na triple celebration para sa kanyang birthday ngayon at isinilang na rin ang kanyang panganay. Samantala, Best Actress naman sa Golden Dove Awards si Carmi Martin. Extra rin ang saya, lalo't wagi rin na Best TV Station Promotional Material ang ating Christmas Station ID na hatid saya ang Paskong Kapatid. Lahat ng to ay dahil sa walang sawa niyong suporta, mga kapatid. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Hiker na hulog sa bangin ng isa sa pinakamataas na bulkan sa Indonesia ilang araw bago na-recover ang bangkay. At sino itong birthday girl na gusto raw makaduet ni Selena Gomez? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Nahulog sa bangin at namatay ang isang Brazilian hiker na tinangkang akitin ng isa sa pinakamataas na bulkan sa Indonesia. Base sa investigasyon, nadulas ang babae hanggang nalaglag siya sa mahamog na bahagi ng bulkan. 4 na araw siyang hinanap at bangkay na ng ma-recover. Sa Peru naman, nasawi rin ang isang Japanese hiker na umakyat sa bundok. Nawala raw ang biktima kasamang isa pang hiker dahil sa hamog. Nasagip ang dalawa pero nasawi ang biktima dahil hindi na kinaya ng kanyang katawan ang sobrang lamig. Abangan, vibe check nina BTS J-Hope at Korean superstar Gongyu. At Girl Power, Selena Gomez gusto raw makakolab si Ariana Grande. Tuloy-tuloy ang balitan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Girl power! Pangarap daw ni Selena Gomez na makaduet si Ariana Grande. Ni-reveal yan ni Selena nang matanong siya sa isang interview kung sino sa mga GOAT o greatest of all time artists ang gusto niyang makakolab. Love daw kasi ni Selena ang era ni Ari na birthday ngayong June 26. Nagtrending yan at maraming Arianators at Selenators ang manifesting na matuloy ang dream collab. King meets King. Spotted na magkasama sina BTS J-Hope at Squid Game actor Gong Yoo. Nagpicture sila in their black suits sa isang prestigious fashion event sa Paris, France. Both invited sa event sina J-Hope at Gong Yoo and they are both killing the vibe. Speaking of J-Hope, sinayaw ng kanyang co-member na si Jimin ang kanta niyang Killing It Girl. Approve yan sa comment ni J-Hope. Nag-hashtag JK pa si Jimin sa kanyang caption. Duda ng netizens, si Jungkook ang kumukuha ng video ni Jimin. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako po si Jenny Alipon. Happy Thursday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampagood night, agaw atensyon ng isang Kaya mo yan. chocolate sa Chile. Dambuhalang chocolate cow ang star sa isang festival. Kailangan ko ulit yung dambuhala. Sige. Sinlakihan ng tunay na baka. 500 kilo ang bigat ng tsokolate. Maingat na hinulba ang baka gamit ang pure chocolate. Baka masarap yan. Naglalabas din kasi ng liquid chocolate. O yeah, talagang umano ako dun, umeffort ako. Sa huli, pinasubasta ang pira-pirasong bahagi ng chocolate. Mas maganda yung pagkasabi ko. Hindi ako nag-effort masyado kasi pinractice ko siya. Alam mo, hindi appetizing pakinggan yung naglalabas yung baka ng liquid chocolate. OMG! Sinira mo yung... Oo nga, yung imagination ng viewers. Okay na sana eh. Mega king ka talaga. Ano pa ba yung lumalabas sa baka na kulay tsokolate? Oh my God! Ha? Karne. Talaga ko. Ano iniisip niyo? Steak! Yung pong 45 May minutong... makulay nun eh! Use your imagination. Tapusin mo naman yung extra mo. Pag-imayos, malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Uy, batiin natin yung mga nasa bus, di Uy, ba? oo nga. Napanood tayo. Mga nasa biyahe po ngayon. Oo, kasi pinapanood pala kami sa... Ano Mga biyahe yun? bus. May pa-norte at yung... Basta pa-norte yung isang alam ko. Sabi ni Elaine Fulgencio. Lahat na nanonood sa bus. Wala na nanonood sa Hello bus. po. Ingat po. Huwag niyo lipatan channel, ha? Yan. Ako po si Mehan Los Vallas. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi. Ginawa nating radyo, ano?